Isang gabi, sa kasagsagan ng kalasingan isang alaala na halos hindi na matindaan, maliban sa isang tato sa likod ng babae, isang rosaryo na may pangalang, Aika. 8 taon ang lumipas, at bigla nilang muling naramdaman ang koneksyon na noon lang nag-iwan ng pangungulila at tanong. Sa unang pagkikita sa isang ordinaryong school event, may kakaibang tensyon sa hangin, parang may lihim na naghihintay na mabunyag. Ang amoy, ang mga titig, ang bawat kilos, lahat ay tila may sinasabi na hindi pa handang ipahayag. Ngunit alam ni Alvin, may misteryo pa ring nakatago sa babaeng ito. Walang plano si Alvin noong gabing iyon. Isang simpleng selebrasyon lang sana, matapos ang isang mabigat na linggo sa kolehiyo ang pakay niya. 22 taong gulang pa lang siya noon, walang iniintinding negosyo, walang mana, walang responsibilidad. Isang binata na puno ng kayabangan, lakas ng loob, at pag-aakalang hawak niya ang mundo. Maingay ang bar, kumakabog ang bus, parang kasabay ng tibok ng puso niya. Amoy alak, usok, at pabango ang hangin. Halo-halo ang tawanan, sigawan, at kalabog ng baso. Hindi niya na maalala kung sino ang unang nagyaya, kung sino ang nagbuhos ng unang shot. Ang mahalaga, naroon siya, at sa bawat lagok ng alak, palayo ng palayo ang isip niya sa realidad. Hanggang sa mapansin niya ang babae. Hindi siya agad lumapit, hindi rin siya agad nakatingin ng diretsyo. Sa una, isa lang siyang presensya sa gilid ng paningin, mahaba ang buhok, simple ang suot, pero may kakaibang liwanag ang kilos. Hindi siya yung tipo ng babaeng sumisigaw ng pansin, pero kusa mong mapapansin dahil sa tahimik na dating niya. Naupo ito sa kabilang dulo ng bar. Nagkatagpo ang mga mata nila sa salamin sa likod ng bartender. Isang segundo lang. Isang sandaling parang may nag-click sa isip ni Alvin. Hindi niya maipaliwanag kung bakit siya tumayo. Basta na lang gumalaw ang mga paa niya palapit. Lumagok siya ng lakas ng loob sa huling shot bago umupo sa bakanteng upuan sa tabi ng babae. Masarap bang uminom mag-isa? Biro niya, may bahid ng yabang sa boses. Napalingon ang babae. Hindi siya ngumiti agad. Tiningnan lang siya mula ulo hanggang paa, parang sinusukat kung karapat-dapat ba siyang sagutin. Pagkatapos, bahagya itong tumawa. Mas masarap kung walang istorbo, sagot nito. Ngumisi si Alvin. Sayang, mukhang naka-istorbo na ako. Medyo, biro rin ito. Doon nagsimula ang usapan. Walang pangalan. Walang tanong kung taga saan, kung ano ang kurso, kung anong buhay ang meron sila sa labas ng gabing iyon. Para silang estrangherong nagkasundo na isan tabi ang mundo at magkunwaring sila lang ang tao sa lugar na iyon. Magkasama sila mag-inuman. 1, 2, 3, hanggang sa hindi na mabilang. Hindi malinaw kung kailan sila tumawa ng sobra, kung kailan naging magkalapit ang mga tuhod nila, kung kailan naging masyadong personal ang mga tingin. Ang malinaw lang, parang may apoy na dahan-dahang nagsisindi sa pagitan nila. Hindi sigaw, hindi pagsabog, kundi isang init na unti-unting lumalakas. Hanggang sa isang sandali, naramdaman ni Alvin ang kamay ng babae sa braso niya. Hindi niya alam kung sino ang unang yumuko. Hindi niya alam kung sino ang unang humulik. Ang alam lang niya, sa isang iglap, ang mundo ay lumiit sa pagitan ng kanilang mga labi. At doon tuluyang nawala ang lahat ng kontrol. Hindi nila napansin ang oras. Hindi nila narinig ang huling kanta ng banda. Hindi nila alam kung paano sila nakalabas ng bar, o paano sila napadpad sa isang silid na puno ng ilaw na dilaw at katahimikan. Para lang silang dalawang aninong hinayaan ang katawan ang magdesisyon. Sa pagitan ng mga halik, yakap, at mga hinggang naghahalo sa dilim, wala ni isa sa kanila ang nagtanong ng pangalan. Wala ring nag-usap tungkol sa bukas. Ang gabing iyon ay kanila lang, walang pangako, walang kahulugan, walang direksyon. Isang gabi lang. Sa ilang sandali ng pahinga, bahagyang nagising si Alvin mula sa kalasingan nang maramdaman niya ang mainit na balat ng babae sa ilalim ng kanyang palad. Doon niya napansin. Isang tato. Sa likod ng babae, bahagyang nakatago ng buhok nito, may isang rosaryo na tila yakap ang balat. Sa gitna ng krus, may isang pangalang nakaukit sa tinta. Aika. Hindi niya alam kung bakit iyon ang tumatak sa isip niya. Hindi niya alam kung bakit, sa lahat ng kailangang maalala, iyon pa ang malinaw na malinaw sa kanya. Isang pangalan.
Isang marka, isang alaala. Pagsapit ng umaga, mag-isa siyang nagising. Tumama ang sinag ng araw sa kurtina. Masakit ang ulo niya, mabigat ang katawan. Amoy alak pa rin ang hangin. Tumagilid siya sa kama, inasahang naroon pa ang babae. Ngunit bakante ang espasyo, wala ring bakas ng kung anumang bagay na magsasabing totoo ang nangyari. Walang bag, walang sapatos, walang kahit anong gamit, parang isang panaginip na biglang naglaho pagmulat niya ng mata. Maliban sa isang bagay, ang alaala ng tato, at ang pangalang, Aika, na paulit-ulit na bumabalik sa isip niya sa kabila ng pag-ikot ng mundo dahil sa hangover. Hindi na niya hinanap ang babae. Hindi niya rin alam kung paano siya hahanapin. Hindi niya rin inisip na kailangan. Dahil para sa kanya noon, ang gabing iyon ay parang apoy lang na biglang sumiklab at kusaring namatay. Isang alaala na dapat sanay nalimot. Ngunit hindi niya alam. Ang gabing iyon pala ang magiging simula ng isang lihim na babalik sa kanya matapos ang 8 taon. At ang pangalang minsan lang niyang nakita sa balat ng isang estranghera ay magiging bahagi ng kwentong magpapabago sa buong buhay niya. Sa labas, naghihintay ang itim na sasakyan. Isa sa marami niyang ari-arian. Isa sa napakaraming patunay na nagtagumpay siya sa mundong dati tinitignan lang niya mula sa malayo. Habang bumibiyahe sila, dumaan ang mga gusali, billboard, at ilaw ng lungsod sa bintana ng sasakyan. Dati, pangarap lang niya ang lahat ng ito. Ngayon, parang isa na lang silang background sa araw-araw niyang buhay. Ngunit sa gitna ng ingay ng syudad, may isang katahimikan sa loob niya na hindi niya kailanman napunan ng pera. Isang alaala, isang tato, isang pangalang minsan lang niyang nasilayan sa balat ng isang estranghera. Aika, hindi niya alam kung bakit, pero paminsan-minsan, bigla na lang itong sumusulpot sa isip niya. Walang dahilan, walang babala, parang multong sinasamahan siya mula sa isang bahagi ng kanyang kabataan na pilit niyang kinalimutan. Hindi niya maalala ang mukha ng babaeng iyon. Hindi niya maalala ang boses. Ni hindi niya alam kung anong klaseng buhay ang meron ito. Ang naaalala lang niya, ang tato. At ang init ng gabi sa pagitan ng kalasingan at pagnanasa. Mabilis niyang inalis ang tingin sa bintana. Ayaw niyang isipin iyon. Hindi niya kailangang balikan ang nakaraan. Mayroon siyang kasalukuyan, at iyon ang mas mahalaga. Pagdating niya sa opisina, sunod-sunod ang meeting. Stock reports, investments, mga pangalan ng kumpanyang hindi na niya mabilang. Mga desisyong milyon ang katumba sa isang pirma lang. Sa bawat utos niya, may sumusunod. Sa bawat desisyong ginagawa niya, may naaapektuhan. Ganito ang buhay niya ngayon, malaki, mabigat, at kontrolado. Ngunit sa kabilang bahagi ng lungsod, sa isang simpleng barangay na may tahimik na kalsada at mga batang naglalaro sa hapon, ibang uri ng buhay ang umiikot. Mama, tapos na yung drawing ko. Tumakbo si Tim papalapit kay Micaela, hawak ang papel na puno ng makukulay na guhit. May araw na maliwanag, isang bahay, at 2 stick figure na magkahawak kamay. Napayuko si Micaela at ngumiti. Wow, ang ganda naman nito. Sino tong 2 to? Ikaw tsaka ako. Masiglang sagot ni Tim, sabay yakap sa bewang niya. 28 taong gulang si Micaela Salvador. Sa unang tingin, iisipin mong isa lang siyang ordinaryong babae, simple ang suot, walang alahas na mamahalin, walang bakas ng marangyang buhay. Ngunit hindi alam ng marami na kabilang siya sa isang pamilyang may kaya. Pinili lang niyang mamuhay ng tahimik. Sapat na sa kanya ang maliit na bahay, ang maayos na trabaho, at ang presensya ng anak niya sa bawat araw. Isa siyang nursery teacher. Sanay siya sa iyakan, tawanan, at makukulit na tanong ng mga batang mas malaki pa ang pangarap kaysa sa takot. Dito niya natagpuan ang kapayapaang hindi niya nakuha noong mas bata pa siya. At sa lahat ng papel na ginampanan niya sa buhay, ang pagiging ina ang pinakamatimbang. Mama, bukas ba may pasok ka ulit? Tanong ni Tim habang sabay silang naglalatag ng hapunan sa maliit na mesa. Meron anak. Pero susunduin pa rin kita pagkatapos ng klase, sagot niya. Ngumiti ang bata, kontento. Sabay tayo uwi mama ha. Oo naman. Ganito ang mundo ni Micaela, payak, paulit-ulit, ngunit may saysay.
Walang party, walang luho, walang gabing walang uwian. Pero gaya ng lahat ng tao, mayroon din siyang nakatagang bahagi ng nakaraan na hindi niya ikinukwento kahit kanino. Isang gabi, isang pagkakamaling hindi na niya binawi. Isang gabing nagbunga ng isang batang ngayon ay tinatawag niyang anak. Hindi na niya maalala ang mukha ng lalaking iyon. Hindi rin niya hinanap. Hindi na niya inusisa pa. Ang alam lang niya, pinili niyang akuin ang naging resulta. Hindi dahil wala siyang ibang opsyon, kundi dahil mahal niya ang buhay na nabuo sa loob niya. Si Tim. Tahimik ang gabi habang inaayos niya sa katawan ng anak ang kumot. Dahan-dahan niyang hinalikan ang noo nito, saka pinatay ang ilaw. Paglabas niya ng kwarto, saglit siyang napatingin sa salamin sa sala. Sa likod ng simpleng damit niya, bahagyang sumilip ang isang tato na matagal na niyang tinanggap bilang bahagi ng sarili. Isang rosaryong may pangalang Aika. Hindi na ito tanda ng rebelde niyang kabataan. Isa na itong alaala ng isang gabing binura ng panahon, ngunit hindi nawala ang epekto. Sa kabilang dulo ng syudad, habang nagbubukas ng isang bote ng alak si Alvin sa kanyang penthouse, hindi niya alam na ang babaeng minsan niyang nakasama sa isang gabing nakalimutan ay ilang kilometro lang ang layo sa kanya. Pareho silang nagpatuloy sa buhay. Magkaibang mundo, magkaibang landas, ngunit pareho nilang iniiwasan ang alaala ng iisang gabi na minsang nagdugtong sa kanila. At hindi pa nila alam na sa paglipas ng panahon, ang nakaraan ay hindi tuluyang nawawala. Naghihintay lang ito ng tamang pagkakataong bumalik. Maingay ang school gymnasium. Ang mga magulang ay abala sa pag-aasikaso ng snacks, pag-check sa mga assignments, at pakikipagkwentuhan sa isa't isa. Sa bawat sulok, may mga batang naglalaro, nagtatakbuhan, at nagtatawanan, puno ng enerhiya na walang kapantay. Si Tim ay excited. Halos hindi siya mapakali habang pinagmamasdan ang display ng mga artwork ng kanyang mga kaklase. "Mama, tingnan mo ito." Sigaw niya, hawak ang isang drawing ng maliliit na hayop na nakatayo sa ilalim ng araw. Ngumiti si Micaela at yumakap sa anak niya. "Wow, ang galing mo talaga anak. Sana maipakita mo rin ito sa papa mo minsan," bulong niya sa sarili. Hindi niya kailanman sinabi sa bata ang tungkol sa ama nito. Ang mga kwento tungkol sa ama ay nanatiling misteryo, para sa kanya, mas mabuti nang hindi malaman ang buong katotohanan. Samantala, sa kabilang dulo ng gym, naglalakad si Alvin kasama ang pamangkin niya. Si Carlo, isang masiglang bata, at mabilis na nakikipagkamay sa iba pang mga estudyante. Napansin ni Alvin si Tim sa malayo, isang batang may matamis na ngiti, nagliliwanag na mata, at tila may aura na nakakaakit sa bawat nakatingin. "Tito Alvin, ayun, kaklase ko." Sigaw ni Carlo, sabay hila sa kamay niya. Biglang tumigil si Alvin. Ang batang iyon, parang may familiaridad sa kanya. Hindi niya maipaliwanag, pero parang may kumatok sa puso niya, parang may alarm na hindi inaasahan. "Talaga?" tanong niya, pilit pinananatili ang kalmadong boses. Naglakad sila palapit sa bata at napansin ang simpleng katangian ng pamilya. Sa isang iglap, nakita niya si Micaela. Hindi niya ito inaasahan. Sa loob ng gym, sa dami ng tao, parang ang buong mundo ay nag-conspire para muling ipakita sa kanya ang babaeng minsan niyang nakalimutan. Si Micaela, sa kabilang banda, ay napatingin sa lalaking pumasok kasama ng bata. May kakaibang tensyon sa hangin. Hindi siya sigurado kung bakit parang kilala niya ang lalaki. Ang mukha, ang postura, ang aura, may kakaibang pamilyaridad. "Alvin," tawag ng isa sa mga kasama niya, hindi niya alam kung tama ang narinig niya. Naglakad siya papalapit, sabay ngiting pilit kontrolado. Si Alvin, na sa unay mayabang, biglang nawala sa sarili. Ang halimuyak ni Micaela, ang natural niyang presensya, parang isang magnet na pilit hinahatak siya pabalik sa nakaraan. "Hello," bati niya, bahagyang nanlaki ang mata sa hindi inaasahang kilig. "Hi," sagot ni Micaela, may bahid ng pag-aalinlangan, hindi pa rin alam ang koneksyon nila sa nakaraan. "Ikaw ang uncle ni Carlo, di ba?" "Oo, Alvin nga pala," sagot niya. Ang boses niya ay tila mabigat sa hangin, puno ng damdamin na hindi niya kayang ilihim.
At ikaw, you are, Tim's mom. Napangiti si Micaela. Yes, I'm Micaela. Sa unang tingin, parang may nag-click sa pagitan nila, isang spark na hindi maipaliwanag. Hindi ito basta pagkakakilala lang. Parang may matagal nang nakatago sa kanila, naghihintay lang na muling buhayin. Habang nag-uusap sila, hindi maiwasan ni Alvin na mapatingin sa mga simpleng detalye ng babae. Ang buhok niya, ang ngiti, ang paraan ng pagtawa, lahat ay parang memorya na nanatili sa subconscious niya sa loob ng 8 taon. Alvin, may klase na ba sila ngayon? Tanong ni Micaela, pilit pinapanatili ang normal na tono. Oo, pero sa tingin ko, mamaya pa, may bahid ng tensyon sa boses niya. Hindi niya maintindihan kung bakit naramdaman niya ang ganitong kaba sa harap ng isang babae na hindi niya naman kilala. Hindi na kontento ang parehong damdamin ng kanilang katawan sa simpleng pag-uusap. Ang bawat titig ay mahaba, ang bawat pagngiti ay may halong kilig. Parang may bagay silang pareho na naaalala pero hindi pa kayang ilahad. Si Tim ay masigla, naglalaro sa tabi nila. Mama, gusto ko ng ice cream. Sigaw niya, sabay tawa. Napangiti si Micaela, sabay lingon kay Alvin. Sige, ikaw, gusto mo ba? Biro niya, ngunit hindi niya alam, sa bawat salita, bawat simpleng biro, may kakaibang tensyon na bumabalot sa kanila, isang tensyon na hindi pa nila kayang pangalanan. Siguro, mamaya na lang, sagot ni Alvin, pilit pinapalabas ang normal na tono, kahit ang puso niya ay parang umiikot sa sobrang dami ng emotions. Ang tingin nila sa isa't isa ay nagtagal ng kaunti, hindi mahaba, hindi rin maiksi, pero sapat para muling buhayin ang mga alaala. Ang amoy ng pabango ni Micaela, ang natural na galaw niya, ang simpleng paraan ng pagtawa, lahat ay parang sinasabi sa kanya, kilala ko ba ito? Si Micaela, sa kabilang banda, ay naramdaman ng kakaibang kilig, isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Hindi niya alam kung bakit parang may nangyayari sa pagitan nila, isang spark na hindi basta mapapaliwanag ng lohika. Hindi pa nila alam ang buong kwento. Hindi pa nila alam ang tattoo, ang pangalan, at ang nakaraang gabing nagbago sa buhay nila. Ngunit sa loob ng gym na iyon, sa gitna ng tawanan ng mga bata at usapan ng mga magulang, may isang bagay na malinaw, hindi nila may kakaila ang tensyon, ang kilig, at ang koneksyon na tila naghintay lang ng pagkakataong muling mabuhay. At sa una nilang mata sa mata, sa isang ordinaryong school event, walang nagsasabi kung paano magtatapos ang araw na iyon, pero isang bagay ang malinaw, may misteryo at alaala na handang bumalik sa kanila, at pareho silang hindi makakatakas sa nakaraan na unti-unti nang muling bumabalik. Hindi inaasahan ni Alvin na sa bawat pagkikita nila ni Micaela sa school, parang may maliit na bagyong bumabalot sa kanyang puso. Hindi ito ang tipong kilig na dulot ng mga pangkaraniwang babae, ito ay kakaibang init, parang nakatago sa bawat halik ng hangin, sa bawat titig ng mata, sa bawat galaw na tila pamilyar ngunit bago. Alvin, thank you sa pagdala kay Tim, bati ni Micaela, sabay ngiti. Ang ngiti niya, simple lang, pero may kakaibang kapangyarihan na pilit hinahatak ang atensyon ng lalaki. Walang anuman, sagot ni Alvin, pilit pinapanatili ang kanyang aura na suplado. Ngunit sa loob, may kakaibang kirot at kasiyahan. Ang bawat salita ni Micaela ay parang musika sa tainga niya, tahimik, natural, at may kakaibang rhythm na hindi niya matanggal sa isip. Habang nag-uusap, hindi niya mapigilan ang titig sa mukha ng babae. Ang buhok niya, na hindi masyadong pinaliguan ng artificial na ganda, ang natural na kilay, at ang simpleng pananalita, lahat ay bumabalot sa kanya sa alaala. Hindi niya maipaliwanag, pero parang may dating, parang may parte ng nakaraan na biglang bumabalik. Si Micaela, sa kabilang banda, ay hindi rin naiwas ang mapansin ang lalaki. Sa una, may kaunting kaba, ang lalaki ay may yabang at supladong aura, pero sa bawat sandali, napapansin niya rin ang kabaitan sa mga simpleng galaw. Kung paano siya tumingin sa bata, kung paano niya hinawakan ang mga gamit sa classroom, at kung paano siya makitungo sa ibang magulang, lahat ay nagpakita ng isang side ng Alvin na bihira lang makita sa labas ng opisina o sosyal na mundo. Tim, dahan-dahan lang, utos ni Micaela habang tinutulungan ang anak niya sa isang craft activity.
Opo mama, sagot ni Tim, sabay ngiti. Ngunit hindi niya alam na sa tabi nila, si Alvin ay nakatingin sa kanya, may ngiting bahagyang pilit kinokontrol. Hindi niya mapigilan na mapansin ang pagiging masigla, malikot, at maalaga kay Tim. Ang anak na ito pala ang nagbigay ng dahilan para bumalik ang mga alaala na matagal na niyang nilimot. Habang nagtutulungan sila sa isang activity, napansin ni Alvin ang galaw ng katawan ni Micaela. Hindi niya inaasahan, pero may kakaibang pamilyaridad sa bawat kilos nito, parang memorya na nakatago sa ilalim ng balat niya, pilit sumisilip. At doon niya muling naalala, ang tato. Hindi niya ito nakita ng malinaw sa unang pagkakataon, pero sa bawat pag-ikot ng buhok ni Micaela, sa bawat pagyuko niya sa mga bata, tila may bahagyang silweta ng rosaryo na nakatago sa likod. Ang pangalang, Aika, ay unti-unting lumalabas sa isip ni Alvin, hindi agad malinaw, hindi rin ganap na naaalala, pero sapat para pukawin ang damdamin na matagal nang natutulog. Alvin, baka pwede mo tulungan si Tim dito? Tanong ni Micaela, na may halong biro sa tono. Sure, sagot niya, sabay ngiti na pilit may kasamang tensyon. Habang tinutulungan niya ang pamangkin, napansin niya ang paraan ng pagtawa ni Micaela sa mga bata. Ang tunog ng tawa niya, simple lang, natural, pero para sa kanya, ito ay isang alarm na muling nagpapaalala ng nakaraan. Hindi niya maiwasang makaramdam ng kirot, ng kasabik, at ng maliit na kaba na hindi niya naramdaman sa loob ng maraming taon. Parang may parte ng kabataan niya na biglang bumalik, kasama ang gabing iyon na hindi na niya lubos na maalala, maliban sa marka sa balat, sa pangalan, at sa init ng gabing iyon. Alvin, napansin ko masyado kang seryoso. Biro ni Micaela, sabay tingin sa kanya. Napatawa siya, kahit bahagya lang. Sa trabaho, tapos kay Carlo, wala kasi ang parents niya. Nasa ibang bansa kaya ako muna nag-aalaga sa kanya, sagot niya, pilit pinapakita ang natural na charm niya. Mabuti naman at ikaw ang nag-aalaga sa kanya, sagot ni Micaela. Ngunit sa ilalim ng biro at ngiti, may tensyon. Ang bawat titig, bawat maliit na galaw, bawat simpleng pagngiti ay parang palihim na nag-uusap sa kanila. Habang nagtatapos ang school activity, napansin ni Alvin ang anak ni Micaela. Si Tim, masigla, puno ng buhay, at parang walang pakialam sa kung sino ang kanyang ama. Ang kabanata na iyon ay hindi niya alam na bahagi ng nakaraan ni Micaela. Ngunit sa paningin ni Alvin, may kakaibang koneksyon siya sa batang ito. Nagkatinginan sila ni Micaela sa isang maikling sandali. Walang salita, walang pangungusap, pero sapat na iyon. Sapat para muling buhayin ang mga alaala, sapat para maramdaman ang kakaibang tensyon sa pagitan nila. Hindi sila agad nakaramdam na kailangan nilang pag-usapan ang nakaraan. Sa halip, pinili nilang mag-focus sa mga bata, sa kasalukuyan. Ngunit alam ni Alvin sa kanyang sarili na sa bawat ngiti ni Micaela, sa bawat titig na ibinabalik nito sa kanya, unti-unti siyang nahuhulog muli sa alon ng damdamin na matagal nang nakalimot. Pagkatapos ng activity, habang naglalakad sila palabas ng gym, nasamyo ni Alvin ang amoy ni Micaela, isang halo ng natural na pabango at pagiging simple. Ang halimuyak na iyon ay parang isang panunukso sa kanyang alaala, at sa kabila ng modernong, masalimuot na buhay niya, bigla siyang naging bata ulit, isang binatang lalaki na minsang nakatulog sa init ng isang gabing puno ng alak, ngiti, at isang tattoo sa likod ng babae. Si Micaela, sa kabilang banda, ay naramdaman ang kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Hindi niya maipaliwanag, ngunit may pakiramdam siyang may kilala siya sa lalaki, isang bagay na hindi pa niya lubos na natutunan, ngunit tila may nakatagong kwento na handang bumalik. Sa unang pagkakataon mula noong pagkabata ni Tim, nagkaroon sila ng sandaling tahimik, titig sa isa't isa, nagtatagal ng ilang segundo, puno ng di mabilang na tanong, damdamin, at hindi malinaw na emosyon. Hindi pa nila alam, ngunit sa simpleng school event na iyon, nagsimula ang isang chain reaction, isang pagbabalik ng nakaraan na hindi nila kayang pigilan. Bawat sandali, unti-unti na niyang naramdaman ang init, ang pagkasabik, at ang damdamin na matagal nang nakabaon sa puso niya. Si Micaela, ramdam ang presensya ni Alvin sa bawat hakbang, sa bawat lapit nito, at hindi niya maiwasang huminga ng mas malalim. Parang may paalala sa kanya ang katawan niya.
Hindi nila kailangan ng maraming salita. Ang titig, ang halakhak, at ang simpleng pagkilos nila sa paligid ng mga bata ay sapat na para maramdaman ang damdamin ng isa't isa. Para silang naglalaro ng tensyon at kilig, walang malinaw na umpisa o katapusan, ngunit puno ng emosyon. Si Micaela, sa kabilang banda, ay naramdaman ang pagbabago sa aura ni Alvin. Ang kanyang tingin ay mas malalim, mas focused, at puno ng damdamin na hindi niya maintindihan. May halong kaba at excitement ang kanyang dibdib, at sa loob niya, alam niyang may nag-uumpisang koneksyon na hindi lang basta pangkasalukuyan. Ang mundo sa paligid nila, ang mga bata, ang ingay ng school event, ang liwanag mula sa stage, lahat ay tila nawala sa ilang sandali. Habang naglalakad pauwi mula sa event, pareho silang tahimik, ngunit punong-puno ng damdamin. Alam nila na ang nakaraan at ang kasalukuyan ay nag-uugnay sa kanila sa isang paraan na hindi nila maipaliwanag, ngunit ramdam nila, at iyon ang mahalaga. Sa loob ng puso ni Alvin, alam niyang unti-unti nang bumabalik ang damdamin, ang init, at ang matagal nang natutulog na sarili. Sa puso ni Micaela, naramdaman niyang may misteryosong koneksyon sa pagitan nila, isang bagay na mas malalim kaysa sa simpleng pagkakakilala. Sa pagtatapos ng araw, habang naglalakad silang dalawa sa parking lot, bahagyang nagkahawak ang kanilang mga kamay, hindi sa pilitan, ngunit puno ng damdamin. Wala silang sinasabi, pero sapat na iyon. Ang halimuyak ng nakaraan ay buhay na muli, at pareho nilang naramdaman na may second chance silang nagsisimulang tuklasin, unti-unti, ngunit totoo na. Tahimik ang gabi sa lugar na kinaroroonan nila. Ang hangin ay malamig ngunit may halong init mula sa kanilang presensya. Si Micaela at Alvin ay nag-iisa sa maliit na cabin sa gilid ng campsite, walang ibang tao, walang ingay, puro katahimikan maliban sa mahinang huni ng hangin sa labas at ang liwanag ng buwan sa bintana. Nag-uusap sila ng bahagya, ngunit hindi nakatuon sa mga salita kundi sa bawat galaw at titig ng isa't isa. Hindi nila maintindihan, pero ramdam nila ang matinding tensyon sa pagitan nila, isang damdamin na matagal nang natutulog at ngayon ay unti-unting bumabalik. Habang nag-aayos ng ilang gamit sa loob, hindi sinasadyang naglapit ang kanilang mga katawan. Ang init mula sa isa't isa ay naghalo sa malamig na gabi. Ang bawat haplos ng kamay, bawat bahagyang lapit ng katawan, ay nagdadala ng kilig at kaba na matagal nilang itinago. Sa isang hindi inaasahang sandali, humarap si Micaela sa mesa habang naglilinis ng ilang gamit. Ang likod niya ay bahagyang tanaw ni Alvin. Ang liwanag mula sa bintana ay tumama sa balat niya, at doon lang nakita ni Alvin ng malinaw ang tato, ang rosaryo na may pangalang Aika. Huminto si Alvin sandali, hindi makapaniwala sa nakita. Ang alaala ng nakaraang gabing iyon 8 taon na ang nakalipas ay biglang bumalik, ang kalasingan, ang init, ang halimuyak, at higit sa lahat, ang damdaming hindi niya malilimutan. Halos hindi siya makagalaw sa pagkagulat at excitement. Si Micaela naman ay ramdam ang kakaibang intensity sa mata ni Alvin. Ang tingin niya ay punong-puno ng damdamin, ng init, at ng pagkasabik na matagal niyang hindi naramdaman. Hindi niya maiwasang huminga ng mas malalim, ramdam ang kaba at kilig na unti-unting bumabalot sa kanyang dibdib. Hindi nila naisalba ang sarili. Sa iisang sandali, naglapit ang kanilang mga labi, isang halik na puno ng damdamin at tensyon. Para silang nahulog sa isang mundo na tanging sila lang ang naruroon. Ang bawat sandali ay puno ng init, halimuyak, at pagnanasa na matagal nang nakatago sa kanilang mga puso. Si Alvin ay dahan-daang humawak kay Micaela, ramdam ang init at init ng katawan niya. Ang bawat haplos at paglapit ay nagpapalakas sa damdamin na matagal nang itinago. Ramdam niya ang parehong init, parehong pagkasabik na naramdaman niya noong gabing iyon. Si Micaela, sa kabilang banda, ay hindi makapaniwala sa sarili. Ang init at tensyon ay sabay bumabalot sa kanyang katawan. Ang bawat haplos ni Alvin ay parang nagbabalik ng alaala, ngunit higit sa lahat, ang kasalukuyan ay punong-puno ng damdamin na hindi niya kayang itago. Habang nagtatagal ang gabi, unti-unti silang naghubad ng takot at pag-aalinlangan. Ang bawat galaw ay natural, puno ng kilig at tensyon. Ang init ng katawan nila ay naghalo, at sa bawat sandali,
Ang nakaraan at kasalukuyan ay nagtagpo. Ang tato sa likod ni Micaela ay nagbigay kay Alvin ng malinaw na kumpirmasyon ng nakaraan, isang gabi na matagal niyang naaalala, ngayon ay muling nabuhay sa kanya sa pinakatahimik na gabi. Ang bawat titig, bawat bahagyang haplos, bawat halik ay sapat na upang ipahayag ang damdamin na matagal nang nakatago. Ang lahat ng tensyon, init, at kilig ay pinagsama-sama sa mga sandaling iyon. Sa huli, habang ang gabi ay unti-unting lumalalim at ang katahimikan ay bumabalot sa kanila, magkayakap sila, ang init ng katawan at amoy ng isa't isa ay naghalo. Ang nakaraan at kasalukuyan ay nagtagpo sa isang eksaktong sandali, nagbigay daan sa posibilidad ng bagong simula. Ang tato ay hindi lamang alaala ng nakaraan kundi paalala rin ng pagkakataon na muling subukan ang damdaming matagal nang nakalimutan. Habang magkayakap, ramdam nila ang pangako sa isa't isa, na kahit gaano man kalabo ang nakaraan, may pagkakataon silang bumuo muli ng koneksyon. Ang gabi ay tahimik, pero puno ng damdamin, isang gabi na hindi nila malilimutan, isang gabing nagbigay ng bagong simula sa isang lumang kwento. Tahimik ang gabi sa cabin. Ang liwanag ng buwan ay pumapasok sa bintana, gumagawa ng mga anino sa sahig. Nakaupo si Micaela sa bench, nakatingin sa labas, at si Alvin ay nakatayo malapit sa kanya, tahimik, pilit iniayos ang sarili matapos ang nangyari kagabi. Alvin, may gusto akong sabihin sa'yo, hindi ko alam kung paano sisimulan, bungad ni Micaela, medyo nanginginig ang boses. Matagal na tong kwento ko, pero gusto kong malaman mo kung sino ako, bago ka mas lalong ma-involve sa buhay ko. Tumungo si Alvin at umupo sa tabi niya, dahan-dahan, sabay hawak ang kanyang kamay. Sige, Micaela, gusto kong marinig. Walang judgment, gusto kong maintindihan ka. Huminga si Micaela ng malalim. Alvin, si Tim, siya ang pinakamalaking biyaya sa buhay ko kahit nagaling siya sa isang gabing pagkakamali ko. Hindi madali ang lahat, lalo na nung nagsisimula pa lang ako. Maraming gabi na halos hindi ko alam kung paano ko kakayanin, pero sa tuwing nakikita ko si Tim na natutulog o ngumiti, parang nawawala lahat ng hirap ko. Siya ang dahilan kung bakit nagpatuloy ako sa trabaho at sa buhay. Napatingin si Alvin sa kanya, punong-puno ng damdamin, at hindi maalis ang pagkamangha at init na nararamdaman niya mula sa babae. Nakaka-amaze ka, Micaela. Ramdam ko kung gaano ka ka-strong, at kung gaano mo minamahal si Tim. Alvin, hindi mo may imagine kung gaano kahirap, sambit ni Micaela, huminga ng malalim at ngumiti ng bahagya. Pero hindi ko inisip na may makakaunawa, hanggang sa nakilala kita. May ganitong pakiramdam, parang safe ako na magsalita, kahit hindi mo alam lahat. Natahimik sila saglit, ramdam ang init at tensyon sa pagitan nila, ngunit si Micaela ay hindi pa rin alam ang koneksyon sa nakaraan. Ang lahat ng nararamdaman ni Alvin ay halos lumalabas sa kanyang mga mata, ngunit hindi niya ito sinasabi pa. Dahan-dahang huminga si Alvin at nagpasya na maging tapat. Micaela, may isang bagay akong nakita kagabi, at siguro makakatulong sa'yo na maintindihan kung bakit ganito ang pakiramdam ko sa'yo. Napatingin si Micaela sa kanya, medyo nag-aalangan, ngunit handa na ding makinig. Ano iyon? Tanong niya, halatang curious. Ang tattoo mo na, Aika, bulong ni Alvin, halatang may halo ng kaba at kilig. Nakita ko ito kagabi, at doon ko na-realize na, ikaw ang babae sa gabing iyon, 8 taon na ang nakalipas. Hindi kita makalimutan noon, at ngayon, alam ko na lahat ng dahilan kung bakit ako naaakit sa'yo. Napatingin si Micaela sa kanya, hindi pa rin makapaniwala. Ano? Yung gabing iyon, ikaw lang ang nakakaalam. Tanong niya, medyo nanginginig ang boses. Hindi ko maalala ng buo, hindi ko naisip paano mo nalaman. Ang tato, iyon lang ang nagbigay sa akin ng clue. At saka, kabisado ko ang amoy mo, sa kilos mo, alam kong ikaw iyon. Hindi ko kayang itago pa. Sagot ni Alvin, dahan-dahan, sabay hawak muli ang kamay niya. Hindi makapaniwala si Micaela, halatang nalilito at sabik. Hindi ko alam. Wala akong matindaan, hindi ko inasahan na may ganitong koneksyon tayo. Para bang may nakatagong kwento sa pagitan natin na ngayon lang nagiging malinaw.
Tumango si Alvin, halatang nahihirapan sa sarili pero determinado. Gusto kong subukan muli Micaela, hindi lang para sa gabing iyon, kundi para sa lahat ng darating. Para sa'yo, at para sa anak natin. Alam ko ako ang ama ni Tim, nakikita ko. Napangiti si Micaela, halatang naguguluhan pa rin ngunit ramdam ang sincerity. Alvin, hindi ko rin maintindihan, pero parang gusto ko ring subukan. Para sa sarili ko, at para kay Tim. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari, pero gusto kong malaman ang lahat ng pwede nating maranasan. Ngumiti si Alvin, bahagyang yumuko sa kanya, at naglapit ang kanilang mga labi sa isang halik na puno ng damdamin, kilig, at tensyon. Ang gabi ay tila nag-init sa kanilang presensya, ang nakaraan at kasalukuyan ay nagtagpo sa iisang sandali. Ang tato ay nagsilbing tulay sa nakaraan, habang ang gabing ito ay nagsilbing simula ng bagong kabanata sa kanilang relasyon. Pagkatapos ng ilang sandali, naghiwalay ang kanilang mga labi. Huminga silang magkasabay, magkahawak ang mga kamay, at nagtagpo ang kanilang mga mata. May ngiti sa kanilang mga mukha, halatang ramdam ang pagkakaunawaan, pag-asa, at bagong simula. Alvin, bulong ni Micaela, halatang may halong kilig at saya. Para bang lahat ng nangyari, ngayon lang nagiging malinaw. Alam ko, at ngayon, handa na tayong simulan muli. Hindi lang para sa nakaraan, kundi para sa lahat ng darating, sagot ni Alvin, dahan-dahan pinisil ang kamay niya. Tahimik silang nagtagal sa bench, nag-uusap sa pamamagitan ng titig at haplos, isang simula na hindi lang para sa kanila kundi pati sa anak nila ni Micaela, at sa lahat ng darating na araw. Makalipas ang ilang linggo mula sa kanilang tahimik na gabi sa cabin, unti-unti nang nagbago ang pakikitungo nila ni Micaela. Si Alvin ay nagpakita ng ibang bahagi ng kanyang sarili, hindi na yung suplado at mayabang, kundi isang lalaki na handang maging tapat at responsable sa damdamin niya. Alvin, medyo ang lakas ng loob mo bungad ni Micaela habang naglalakad sila sa park kasama si Tim at ang pamangkin ni Alvin. Naglalaro ang dalawang bata sa paligid, nagtatawanan habang nagbabantay ang dalawa. Ngumiti si Alvin, dahan-dahang hinawakan ang kamay ni Micaela. Siguro, gusto ko lang ipakita sa'yo ang totoong ako. Hindi ko nahahayaan na mawala ka sa buhay ko, hindi ulit. Napangiti si Micaela, nakikita ang sincerity sa mga mata ni Alvin. Alvin, nakaka-proud ka. Nakita ko kung paano mo siya ginagawa, kung paano mo ako pinapahalagahan, iba na talaga. Naglakad sila habang magkahawak ang kamay, at ang mga halakhak ng bata ay punong-puno ng buhay sa paligid. Hindi lang basta kasiyahan ang dala ng mga bata, para rin itong tulay na lalong nagpatibay sa koneksyon nila. Si Tim at ang pamangkin ni Alvin ay naging dahilan upang mas magkasama ang dalawa, upang maramdaman ni Micaela na pwede siyang magtiwala muli. Alvin, hindi ko naisip na may ganito pang pwedeng mangyari sa buhay ko, na may lalapit sa akin na talagang nagmamalasakit, hindi lang dahil sa akin kundi pati sa anak ko, sambit ni Micaela, sabay titig sa kanya. Tumango si Alvin, sabay ngiti. Anak natin. Alam mo Micaela, noon, sobra akong mayabang at hindi ko pinapakita kung ano talaga ang nararamdaman ko. Pero ngayon, gusto ko lang maging tapat. Gusto ko lang malaman mo na handa akong magmahal, at hindi lang sa salita kundi sa gawa. Habang naglalakad sila sa paligid ng playground, napansin ni Micaela ang maliit na bagay, ang paraan ng pag-aalaga ni Alvin sa mga bata. Hindi lang sa pamangkin niya, kundi pati kay Tim. Ipinapakita nito kung gaano siya seryoso sa pagmamahal at responsibilidad. Alvin, nakaka-amaze ka, alam mo ba? Sambit ni Micaela habang pinagmamasdan ng isang eksena kung saan tinuturo ni Alvin kay Tim kung paano maglaro ng bagong board game. Hindi ko inasahan na ganito ka, hindi yung tipong mayabang lang kundi totoo ka. Ngumiti si Alvin, sabay hampas sa balikat ni Micaela ng magaan. Siguro, gusto ko lang ipakita na kaya kong maging responsable. At para sa iyo at kay Tim, handa akong maging mabuting ama, hindi lang pansamantala, kundi para sa buhay na darating. Habang nagtatagal ang araw, ramdam ni Micaela ang unti-unting pagbabalik ng tiwala niya sa lalaki. Hindi pa buo, hindi rin perpekto, pero unti-unti siyang natututo na magtiwala. Ang bawat maliit na bagay,
pag-aalaga sa bata, pag-unawa sa pangangailangan niya, pagiging tapat sa damdamin, ay nagiging pundasyon ng bagong simula. Sa isang pagkakataon, naglatag sila ng picnic sa gilid ng playground. Si Tim at ang pamangkin ay abala sa paglalaro ng frisbee. Si Alvin naman ay nakatingin kay Micaela, habang nag-aayos ng mga gamit. Alvin, sambit ni Micaela, sabay huminga ng malalim. Salamat sa pagiging totoo. Sa mga maliit na bagay at sa paraan mo ng pagmamahal, ramdam ko. Tumungo si Alvin, at dahan-dahang pinisil ang kamay niya. Micaela, salamat din sa pagbibigay ng pagkakataon. Alam kong hindi madali para sa iyo, pero sana, makilala mo rin ang tunay na ako. Hindi yung lalaki na dati mo nakilala, kundi yung handa ng magmahal at magpakumbaba para sa iyo at lalo na kay Tim. Napangiti si Micaela, ramdam ang init sa dibdib. Alvin, gusto ko ring subukan. Gusto kong buksan ang puso ko, para sa iyo, para kay Tim, at para sa lahat ng darating. Habang nagtatagal ang hapon, napansin ni Alvin ang ngiti ni Micaela na punong-puno ng saya at tiwala. Ramdam niya na may bagong simula na para sa kanila, isang simula na hindi lang tungkol sa nakaraan kundi sa present at sa hinaharap. Alvin, parang, okay na rin akong maging mas open, sambit ni Micaela habang tumatambay sa gilid ng picnic mat. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari, pero handa akong subukan. Ngumiti si Alvin, sabay dahan-dahang yumayakap kay Micaela mula sa likod. Micaela, hindi mo alam kung gaano ako kasaya na maramdaman ito mula sayo. Ang bawat ngiti mo, bawat tawa ni Tim, lahat ay nagbibigay sa akin ng dahilan para ipakita kung gaano kita kamahal. Ang mga bata ay nagpatuloy sa kanilang laro, at sa paligid nila, ramdam ang kagalakan at init ng bagong kabanata sa buhay. Ang simpleng moments na ito, magkasama sa playground, nag-uusap ng tapat, nagtatagpo sa simpleng saya, ay naging pundasyon ng unti-unting pagbabalik loob ng damdamin ni Micaela, at ng commitment ni Alvin. Alvin, bulong ni Micaela, halatang naguguluhan ngunit sabik sa hinaharap. Parang lahat ng nangyari, ngayon lang nagiging malinaw. Si Tim, at ikaw, parang gusto ko na rin itong subukan ng buong puso. Tumungo si Alvin, dahan-dahang niyakap siya, sabay ngiti. Salamat, Micaela, ngayon, alam ko na handa na tayong magtulungan, magmahal, at gumawa ng bagong simula, hindi lang para sa atin, kundi para sa hinaharap ni Tim. Tahimik sila sa picnic mat, hawak ang mga kamay, nakatingin sa paglalaro ng mga bata, at ramdam ang unti-unting paglago ng tiwala at pagmamahal sa isa't isa. Ang araw ay natapos na puno ng init, saya, at pag-asa, isang simula ng bagong kabanata, isang simula na may pundasyon sa pagiging tapat, pagmamahal, at pagtitiwala. Makalipas ang ilang buwan, unti-unting naging seryoso at matatag ang relasyon nina Alvin at Micaela. Ang bawat araw ay puno ng simpleng saya, tawa, at pagmamahalan. Hindi na nila kailangan ng malaking gestures upang ipakita ang damdamin, ang mga maliliit na bagay, tulad ng paghawak sa kamay, sabay na paglalakad sa park, o pagtulong sa mga simpleng gawain, ay sapat na upang mapalapit sila sa isa't isa. Alvin, salamat ha, sambit ni Micaela habang magkasama silang nagluluto sa maliit nilang kusina. Si Tim ay abala sa mesa, naglalaro ng kanyang drawing set, at paminsan-minsan ay nakatingin sa kanila na parang naiintindihan ang bawat kilos. Alam mo, nakaka-amaze kung gaano kalakas ang puso mo. Hindi mo lang pinapakita sa akin, kundi pati kay Tim, na handa kang magmahal ng buo. Ngumiti si Alvin, sabay hawak sa balikat niya ng maayos habang tumutulong sa pagluluto. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya na marinig yan mula sa iyo, Micaela, hindi ko alam kung paano magmahal ng tama. Pero ngayon, bawat araw na kasama kita, natututo akong maging mas mabuting tao, mas mabuting partner at lalo na kay Tim. Napangiti si Micaela, ramdam ang init sa dibdib. Alvin, sa totoo lang, hindi ko inasahan na makakaramdam ako ng ganitong ligaya muli. Para bang lahat ng nangyari sa nakaraan, lahat ng hirap at lungkot, ngayon lang nagiging malinaw na may dahilan para sa lahat ng iyon. Tumungo si Alvin, habang tinitingnan si Tim na abala sa kanyang mga drawing. Oo, nakikita ko rin.
Ang nakaraan natin, hindi na hadlang. Sa halip, naging tulay para mas mapalalim ang koneksyon natin. Ngayon, hindi lang basta gabing iyon, kundi bawat araw na kasama kita, bawat tawa ni Tim, bawat simpleng pangyayari, iyon ang mahalaga. Habang nagluluto, nag-share si Micaela ng ilang kwento sa araw-araw nilang buhay, mga simpleng tagumpay sa nursery school, mga biro ni Tim, at mga bagay na natutunan niya sa pagiging ina. Si Alvin ay nakikinig, nakangiti, at paminsan-minsan ay natatawa sa mga biro ng bata, ramdam ang kasiyahan sa puso niya. Alvin, alam mo, nakakatuwa na nakikita mo si Tim na ganito, sambit niya, habang pinagmamasdan ng anak na abala sa drawing. Hindi ko inasahan na may lalapit sa amin ng ganito, pero ramdam ko na pwede akong magtiwala muli, hindi lang sa'yo kundi pati sa lahat ng darating. Tumango si Alvin, sabay hawak sa kamay ni Micaela habang tinitingnan ng bata. Micaela, salamat sa pagkakataon. Alam kong hindi naging madali, pero ramdam ko kung gaano ka kasaya at kaseryoso sa buhay mo. At sa bawat araw na kasama ko kayo, natututo akong magmahal ng buo, hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Nagpatuloy sila sa simpleng bonding, nagkasabay silang magluto, maglinis ng kusina, at sabay na nagplano para sa darating na weekend na pupunta sa park para sa picnic. Ito ay punong-puno ng init, pagmamahal, at pag-unawa sa isa't isa. Alvin, napapansin mo ba? Tanong ni Micaela, sabay titig sa kanya. Parang lahat ng nangyari sa nakaraan, ngayon lang nagiging malinaw kung bakit tayo narito ngayon. Ang gabing iyon, ang lahat ng pagkakalayo natin, ang lahat ng pagtitiis, parang naging daan para sa bagong simula. Ngumiti si Alvin, sabay hawak ng mas mahigpit ang kamay niya. Alam ko, Micaela, at ngayon, hindi ko nahahayaan na mawala kayo. Gusto kong maging bahagi ng bawat araw nyo, ng bawat tawa at luhang dumarating sa buhay natin. At gusto kong ipakita sa iyo na kaya kong magmahal ng buong puso, hindi lang sa salita kundi sa bawat kilos ko. Si Micaela ay napangiti, ramdam ang init sa dibdib. Alvin, salamat. Salamat sa pagmamahal mo, sa pasensya, at sa pagiging totoo. Habang tumatagal ang hapon, napansin nila ang unti-unting pagbabago sa kanilang mga puso. Ang dating kaba at tensyon ay napalitan ng tiwala at pagmamahal. Ang nakaraan ay hindi na hadlang kundi isang paalala kung paano sila dinala ng tadhana sa isa't isa, isang gabing nagbigay ng simula, at mga buwan na ngayon ay nagpatibay sa kanila. Alvin, parang gusto ko na rin itong gawing habit, sambit ni Micaela, sabay ngiti. Yung pagiging masaya, pagiging tapat sa damdamin, at pagtanggap sa bawat araw na may pagmamahal. Tumaanggo si Alvin, bahagyang humaplos sa pisngi niya. Ang gabi ay unti-unting bumabalot sa kanilang paligid. Ang mga ilaw sa loob ng bahay ay nagbibigay ng mainit na ambience, ramdam ang kalmadong damdamin at init ng bagong simula. Si Tim ay natutulog na sa tabi, habang si Micaela at Alvin ay magkahawak ang kamay, nakatingin sa isa't isa, at ramdam ang unti-unting pagtibay ng pagmamahal na nagmula sa nakaraan, lumago sa kasalukuyan, at magiging pundasyon ng hinaharap. Alvin, sa wakas, ramdam ko rin, bulong ni Micaela, halatang may halo ng kilig at saya, ang ligaya ng pagmamahal, na buong buo, hindi nag-aalinlangan. Alam ko, Micaela, at sa bawat araw na kasama kayo ni Tim, hindi ko hahayaan na mawala ang pagkakataon na ito. Ito na ang simula ng bago nating kwento, sagot ni Alvin, sabay ngiti, sabay haplos sa kamay ni Micaela. Tahimik silang nagtagal sa sala, magkahawak ang kamay, ramdam ang init, saya, at pagmamahal. Ang nakaraan ay naging tulay, ang kasalukuyan ay simula ng bagong kabanata, at ang hinaharap ay punong-puno ng pangako, pagtitiwala, at pagmamahalan, isang simulan na puno ng ligaya at pag-asa. Makalipas ang isang taon mula nang magsimulang maging seryoso ang relasyon nila Alvin at Micaela, mas lumalim at tumibay ang kanilang samahan. Hindi lang basta silang dalawa, si Tim ay bahagi na rin ng kanilang kwento, at ang bawat araw ay puno ng tawa, pagmamahalan, at simpleng kasiyahan. Isang hapon, habang naglalakad sila sa tabing dagat, dala ang maliit na backpack ni Tim na puno ng mga laruan, huminto si Alvin sa isang tahimik na bahagi ng baybayin.
Ang araw ay unti-unting lumulubog, nagbibigay ng gintong liwanag sa paligid. Micaela, simula ni Alvin, hawak ang kamay niya. May gusto akong sabihin, at sana pakinggan mo ako. Napangiti si Micaela, halatang curious at excited. Sige, Alvin, ano iyon? Huminga si Alvin ng malalim at tumingin sa mata niya. Alam mo, nakilala kita sa hindi inaasahang panahon, at alam mo rin ang nangyari sa nakaraan, pero kahit gaano kahirap noon, nagdala iyon sa atin sa puntong ito. At ngayon, hindi ko na kayang itago ang nararamdaman ko. Tumigil sandali si Alvin, at mula sa bulsa ng kanyang jacket, dahan-dahan niyang inilabas ang maliit na kahon na may singsing. Ang mata ni Micaela ay bahagyang lumiwanag, at si Tim ay napatingin sa kanya na may halong curiosity. Micaela Salvador, gusto kitang pakasalan. Gusto kitang makasama habang buhay, tanong ni Alvin, sabay lumuhod sa buhangin. Napanganga si Micaela sa gulat, halos hindi makapaniwala. Alvin, seryoso ka? Tanong niya, nanginginig ang boses sa emosyon. Oo, Micaela, seryoso ako. Gusto kong maging bahagi ng bawat araw mo, maging kasama sa pagpapalaki kay Tim, at ipakita sa iyo na kaya kong magmahal ng tunay, sagot ni Alvin, halatang puno ng sincerity. Tahimik na tumingin si Micaela sa kanya, ramdam ang tibok ng puso niya. Hindi niya akalaing darating ang araw na ganito ang mararamdaman niya, ang lahat ng kaba, lungkot, at takot sa nakaraan ay napalitan ng ligaya, tiwala, at pag-asa. Alvin, oo, gusto ko. Sambit ni Micaela, halos mapaiyak sa saya. Tumakbo siya at niyakap siya ng mahigpit, at si Tim ay tumakbo rin, sabay tawa at sabay halik sa kanyang ama. Ngumiti si Alvin, sabay hinila ang dalawa sa isang mahigpit na group hug. Salamat, Micaela, salamat sa tiwala mo at sa pagbibigay ng pagkakataon sa akin. Pangako ko, hindi ko hahayaan na masira ang pagkakataong ito. Masaya akong bahagi ng buhay nyo. Lumipas ang ilang linggo, unti-unti nilang pinagsama ang kanilang buhay. Napag-alaman ni Alvin na mayaman din pala si Micaela, subalit ayaw lang talaga nitong malapit sa marangyang buhay. Pinili ni Micaela ang simple at natural na paraan ng pamumuhay, at iyon ang mas mahalaga para sa kanya. Alvin, alam mo, okay lang sa akin kung simple lang ang buhay natin, sambit ni Micaela habang nag-aayos sila ng maliit na garden sa likod ng bahay. Ang importante, masaya tayo, at nandyan ka sa tabi ko, at nandyan si Tim. Tumungo si Alvin, sabay hawak sa kamay niya. Oo Micaela, simple man o marangya, basta magkakasama tayo, basta masaya, sapat na iyon. Si Tim ay abala sa paglalaro sa garden, at ang pamangkin ni Alvin ay kasama rin, naglalaro at nagtatawanan. Ang bawat tawa ng mga bata ay nagdadala ng init at saya sa kanilang bahay, parang simbolo ng bagong simula, ng pamilya na unti-unting nabuo mula sa nakaraan. Isang gabi, nakaupo sila sa veranda, tinitingnan ng mga bituin sa kalangitan. Huminga si Micaela at tumingin kay Alvin. Alvin, hindi ko inasahan na darating tayo rito. Ngumiti si Alvin, dahan-dahang hinawakan ang pisngi niya. Alam mo, Micaela, noon, hindi ko akalaing muling magkikita tayo, at lalo na hindi ko inasahan na makikita ko ang lahat ng posibilidad na ito sa ating dalawa at kay Tim. Ngayon, alam ko na ang nakaraan ay hindi hadlang, kundi simula ng mas masaya at mas matatag na hinaharap. Tahimik silang nagtagal. Magkahawak ang mga kamay, ramdam ang init, pagmamahal, at pagkakaunawaan. Ang alaala ng nakaraan, ang gabing iyon 8 taon na ang nakalipas, ay naging simula ng kanilang masayang kwento, at ang bawat araw ay punong-puno ng pag-ibig at ligaya. Alvin, sa wakas, ramdam ko rin ang buong puso mong pagmamahal, bulong ni Micaela, halatang masaya at di na naguguluhan sa damdamin. Alam ko Micaela, at pangako ko, bawat araw na kasama kayo ni Tim, ipapakita ko sa inyo kung gaano ko kayo kamahal. Ito na ang simula ng ating masayang pamilya, at wala nang makakapihil sa atin, sagot ni Alvin, sabay ngiti at haplos sa kamay ni Micaela. Si Tim ay natutulog na sa tabi nila, kasama ang pamangkin ni Alvin sa tabi. Ang bawat halakhak, titig, at haplos ay nagpatibay sa kanilang relasyon. Ang nakaraan ay naging tulay, at ang kasalukuyan ay simula ng bagong pamilya.
Sa wakas, si Alvin at Micaela ay natutong magmahal ng buo, tapat, at walang alinlangan. Ang kanilang buhay ay nagsimula muli, at ang bawat araw ay puno ng pag-ibig, pagkakaunawaan, at masayang pangyayari, isang bagong simula na punong-puno ng pag-asa at ligaya para sa kanilang pamilya. Welcome to Fragile Kiss.